Alamin nga natin ang reaksyon. Anong sabi mo ng Milky ng Congressman Ador Pleito? Ayan, handang maimbestigahan at makipagtulungan sa AMLAC, ICI para malinis ang kanyang pangalan. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, bukas sa anumang investigasyon si Representative Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan sa pamagitan ng Anti-Money Laundering Council at iba pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ito ay matapos itanggi ni Pleito ang report ng AMLAC na siya di umano ay nakinabang at tumanggap ng remittances mula sa mag-asawang Diskaya kahit hindi pa siya kongresista. Sa kanyang statement, mariing kinundi at itinanggi ni Pleito ang alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Pleito, sa ngalan niya ng due process, kailangan bigyan siya ng AMLAC ng report na nag-uugnay umano ang sa kanyang pangalan para mabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. At dahil alegasyon pa lamang report ng AMLAC Lakay at Sister L, umaapela si Congressman Pleito sa publiko na iwasan ng pagpapakalat ng impormasyon na anya ay unverified at posibleng makaapekto sa kanyang reputasyon bilang public servant at isang pribadong individual. Ako si Milky Regunan Gudat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una. Nagulat ba ang Congressman Pleito at biglang nabanggit na dawit ang kanyang pangalan? O Alakay, nagulat si Kong Adora kagabi, talaga naman kahit gabi naglabas ng kanyang official statement dahil narinig daw niya ang interview ni Ombudsman Crispin Remulla at nabanggit yata ang kanyang pangalan sa pamagitan ng report ng AMLAC. Kaya nagtataka siya na bakit nabanggit yung pangalan niya na tumanggap daw siya ng alleged remittances from the Diskaya kahit nung hindi pa siya kongresista. Kaya ang sabi, gusto niyang makita yung naging basehan ng AMLAC at nabanggit ang kanyang pangalan. At the same time, apela niya sa publiko na wag nang ipakalat ang anumang impormasyon na wala pa naman daw basehan. Kaya tinatawagan natin si Yusek Dududulay, Senator JB at Ed Javier, sina Kong Jonathan De La Cruz, handang maimbestigahan si Ador Pleito sa executive session bukas. Bukas. Pupuntahan daw mismo eh. Oo. Sa buong programa, pwede siyang magpaliwanag para makadalo rin si Ombudsman Remulla. Ayan. Siyempre, siya mag-i-interview. Andito siya eh. Oo. Kasi Lakay at Sister Elsa, pagkakakilala naman natin kay Kong Ador ay talaga namang wala tayong nabalitaan ever since na nagtatrabaho rin siya noon sa DPWH, hindi ba? Kaya madalas din sa interview noon ni Yumaong Joe Taruk ay hindi siya na-involved in any anomaly o kaya kontrobersya. Kaya mismong siya nagulat. Sabi, nag-retire daw siya nung 2007 sa DPWH. At pumasok sa business sa mga Diskaya nitong taong 2013 lang. Parang malayo. Malayo parang ang layo naman. Totoo yan Lakay at Sister L. Okay, abangan natin yan Manang Milky. Ayan, sa executive session. Sa executive session bukas. Naku, marami na makikinig sa executive session bukas. Ayan, marami na magmumonitor kasama sa media at siyempre mga taga-subaybay ng executive session. Maraming, at bawat sabihin doon ni Ombudsman Remulla Lakay ay pwedeng maging laman ng balita. At sana may mga scoop dyan bukas. Inaabangan lagi yan ni Yuel eh. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. At Sister L. Maraming salamat Lakay at balik sa inyo ni Sister L.